Kumpirmadong muling sasamahan ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra sa susunod na conference. Schedule na bakbakan ng Ginebra at TNT matapos ang Best of 7 Finals ng Governor's Cup na pinagbugyan ng grupo ni Coach Chot, ikinasa ng PBA at si Jordan Heading, selyado na ng Converge sa loob ng 2 taon. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang mainit ang usapan tungkol sa papalapit na bakbakan ng Gilas Pilipinas at New Zealand, inilabas naman ng Spain ang isang artikulong nagkukumpirma kay Justin Brownlee bilang nagbabalik na import ng Barangay Ginebra. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Haharapin ng Barangay Ginebra Magnolia sa araw ng Pasko, isang matchup na idinisenyo ng PBA para maging blockbuster game sa Commissioner's Cup sa pinakamaligayang araw ng Christendom. Si Brownlee ay muling nasa timon ng kampanya ng Kings sa mid-season conference pagkatapos ng isang runner-up finish sa TNT sa Governor's Cup. Okay, so para sa mga Barangay Ginebra fans dyan, eto na po yung good news ha. Si Justin ulit ang kakamada para sa kampanya ng Gin Kings ngayong Commissioner's Cup. Big deal to para sa fans ng Ginebra. Unang-una, maraming balita yung lumalabas na baka hindi na siya yung magtitimon sa Commissioner's Cup. Sinasabi kasi ng ilan, ipahinga muna si Brownlee kasi nga pagod na pagod. Ayon sa kanila, hindi na nagpahinga si Brownlee matapos na naging stint niya dito sa IBL sa Indonesia. Tapos, kakamada pa rin siya dito sa qualifiers bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. So, hectic masyado yung schedule ni Justin Brownlee. Wala talagang pahinga kung tutuusin, di ba? Pero naniniwala naman tayo na bukod sa gusto niya ulit maglaro sa susunod na conference, decision din sigurado ng management na kuhanin ulit yung kanyang serbisyo. And meron pa rin siyang unfinished business actually, no? Yung TNT kasi hindi pa nila tinatali yan sa dalawang magkasunod na kampyonato, ang Governor's Cup 2023 and 2024. At dahil si RHJ pa rin ang magtitimon sa TNT, mas magiging exciting yung laban dito sa Commissioner's Cup. Alam natin, pipilitin ng grupo ni Coach Tim at ni Justin Brownlee na muli silang magharap ng TNT sa finals. Kaya resulta, iingay ulit yung magkabilang kampo. Yung fans nila, magkakaroon ulit ng engagement. Bukod sa report ng Spin.ph, kinumpirma na rin ng One Sports ang muling pagtitimon ni Brownlee sa Ginebra at RHJ naman sa TNT Tropang Giga. Pero ang tanong ng bayan, kailan magaganap ang unang salpukan ng dalawang matinding magkalaban sa nakalipas na dalawang Governor's Cup? Tutukan natin ang report ni John Balestero sa One Sports. Sa isang konferensya na nagtatampok ng mga import na walang height limit, pananatilihin ng Ginebra at TNT ang dati ng maaasahan na si Justin Brownlee at Ronday Hollis Jefferson. Gayunpaman, ang dalawa na nanguna sa kanilang mga koponan sa Governor's Cup Finals ilang linggo na ang nakararaan ay hindi maghaharap hanggang Enero 17 sa susunod na taon. Ayun na po yan. So base sa news ng One Sports at sa inilabas na schedule ng PBA, maghaharap ang dalawa, yung TNT at Barangay Ginebra sa January 17, 2025. Sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi po yan. Medyo matagal bago sila magkita ulit sa court, di ba? Unang masasaksihan ng supporters ng Ginebra ang bakbakan ng Manila Clasico. Ginebra at Magnolia po yan sa araw ng Pasko. Paskong Pasko, di ba? Sa Araneta gaganapin po yung laban ng Clasico, while yung TNT at Gin Kings sa January 17, gaganapin naman po yan sa Philsport Arena or dating Ultra. At dahil unang tapatan ni Brownlee at RHJ na sabing laban, yung TNT at ng Ginebra sa January 17 po yan, posible natin makita yung mga supporters nila dito sa arena. Nung Best of 7 Finals ng dalawang team, nagtala sila ng malaking gate attendance. 16,000 plus yung pinakamalaki po nila. So tingnan natin kung ano magiging resulta ng bakbakan nila sa January 17. Kung nakatakda na ang bakbakan ng Ginebra at TNT sa January 17, 2025 para sa susunod na conference na magsisimula sa November 17, sinasabing sinelyuhan naman ng Converge ang kapalaran ni Jordan Heading. Base sa report, pumirma ng 2 taong kontrata ang dating player ng Gilas Pilipinas. Narito ang report. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Walang inaksayang oras ang Converge nang papirmahin nito si Jordan Heading sa kanyang kauna-unahang kontrata sa PBA. Sumang-ayon ang Phil-OC Gunner sa 2 taong deal na sinasabing nagkakahalaga ng maximum na pinapayagan ng liga sa isang rookie ayon sa mga source ng Spain. Bilang number 1 sa overall pick sa 2020 Special Gilas Draft, si Heading ay may karapatan tumanggap ng pinakamataas na sweldo sa unang taon na 200,000 pesos kada buwan.
o 2.4 million pesos kada taon. Wala nang problema si Jordan Heading, and of course wala na ring problema sa kanya ang Terra Firma na nag-drop sa kanya noong 2020. So 2 taon yung kanyang kontrata sa Converge na sa tingin natin mas lumalakas, mas nagkakaroon ng chance na makaakyat sa itaas ng standing, and kung posible makakuha ng slot sa semis. Nung nakarang conference halos giniba ng Converge ang SMB. Nakarating pa sila sa Game 5 bago nila nakuha o bago nakuha ng grupo ni Jurmar ang slot dito sa semis. Ibig sabihin, maganda ang hanay ng Converge, kaya sa pagpasok ni Heading kasama si Balti na papasok din at ng buong grupo, hindi na siguro tayo magtataka kung makakuha sila ng slot sa semis ngayong conference. At bukod kay Balti, andyan din si Justin Arana, si Alex Stockton na nagtatrabaho or nagtrabaho ng Governor's Cup. So mas maganda talaga lineup nila or ng Converge sa kasalukuyan. So guys, maraming salamat.